Mas maraming testigo po mga kapatid ang inaasahang ilalabas sa ikalawang linggo po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil po dyan, mas hahaba raw po ang araw po ng paglilitis. Naritong report ni JC Cosico. Nasyon pa lang daw ang mga testimonya ng unang testigo na si NBI Senior Agent John Mark Calilong ayon sa House Prosecution Panel. Para yan sa Article 4 ng impeachment case, ang umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta at dating House Speaker Martin Romualdez. Kaya bukas, mas palalakasin daw ito ni NBI Regional Director Jeremy Lotok na siyang tatayo sa witness stand. Itong mga darating na linggo, ang makikita natin yung bahay na mismo ang itatayo. Idedetalye raw kasi ni Lotok ang resulta ng investigasyon sa nasabing video ng pagbabanta umano ng bise. Kung usapin naman daw ng authenticity o kredibilidad ng video para kay House Prosecutor Laila de Lima, wala nang dapat pagdebatehan. Dahil ang mismong defense team ng bise ginamit ito sa impeachment court. Kasi sila mismo, yung kabila, napansin nyo po, na actually nagpakita rin po sila ng certain portions of the video. So admission po yon, nagpapakita na wala silang kine-question sa pagdating sa issue ng authenticity. Una nang iginiit ng kampo ni VP Sara na freedom of expression ang ginawa umanong pagbabanta. Sa mismong trial naman, bumuelta ang defense team na kailangan munang alamin ang context kung bakit nasabi ito ng bise. Pero para sa House Prosecution, There's no such thing as conditional threat because threat is a threat. hindi rin umano nakipagtulungan ang kampo ng bise ng imbestigahan ng NBI ang umano'y Oplan Romanov. Wala pang tugon ang defense team sa mga pahayag ng prosekusyon. Bukod sa NBI Regional Director, isasalang din sa witness stand ang mismong Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez na sa ngayon ay isa palang regular na witness. Pwede siyang gawing hostile witness pero mangyayari lang yan kung magmomosyon ang prosekusyon. Kapag hostile witness, ibig sabihin may conflict of interest ang testigo sa ini-impeach na opisyal. Base sa Court Rule 132, Sections 10 to 13, kapag hostile witness, maaaring tanungin ng leading questions o tanong na nakaporma para ipahiwatig o idirekta ang inaasahang sagot. Sa Miyerkules naman, balak isa lang si House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tongol, posibleng mas humaba ang bawat araw ng paglilitis. So we expect siguro a long trial date on Monday just to try to finish the direct examination, the cross-examination, the redirect examination, and the recross examination. Bukod sa mga testigo, bukas inaasahan ang paghahain ng memoranda ng prosekusyon at depensa kaugnay ng hiling na ipasabi na ang tax records at bank records ni VP Sara at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 at True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel at podcast at sundan niyo po kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin po ang aming website sa truefm.ph at panoorin din po kami sa True TV Channel 19. Kami ang 105.9 at True FM, laging true sa iyo, kapatid!